Bagong OIC ng Bureau of Corrections na si General Katapang ay nagsagawa ng Oplan Galugad sa New Bilibid Prison ng Muntinlupa, kung saan natagpuan nga ang halos 12,000 na kontrabando ng mga armas, droga, sigarilyo, alak, gadget at iba pang mga gambling paraphernalia na isinuko umano ng mga inmates. Nagsagawa nga ng investigasyon ang Bucor upang matukoy ang mga personahe na sangkot sa pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng bilibid. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, ay mag-like and subscribe na para mas updated kayo sa aking mga susunod na videos. Matatandaan na pinatawan nga ni DOJ Chief Remulla ng preventively suspension si General Chief Bantag ayon na rin sa utos ni Pangulong Marcos. Si Bantag ay isa sa mga 160 personalidad na persons of interest sa pagkamatay ng sinasabing middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid, dahil siya ay isa sa mga personalidad na nooy binanatan nga ng mamamahayag sa kanyang programa. General Bantag, masama ang loob. Tanim alak sa bilibid. You know what? Kanina, pinost po natin sa Maharlika Boljakera page natin sa Facebook na tinawagan ako nung tauhan ni General Katapang. Sir, natutuwa naman ako, sir, yung bagong Bucor Chief na ipinalit kay General Bantag dahil ang inyo mismong tao ay napaiyak pa nga siya. Tinawagan niya ako na sinabi niya hindi daw po niya masikmura yung pagtatanim ninyo ng alak sa bilibid. Tao niyo po ito. Okay, so mga kaibigan, kailangan malaman ng ating Pangulo kasi for sure hindi niya to alam. At manawagan din tayo sa ating DOJ Secretary na si Boyeng Remulla na, sir, baka naman, okay? Baka naman gusto nyo paimbestigahan ang bago nyong inupo at kay DILG Abalos. Sir, para hindi kayo madamay, baka naman po. Okay, mga kaibigan. Ang sabi sa akin ng tao mismo ni Katapang na umiiyak pa kanina na hindi niya masikmura yung pagtatanim ni Katapang. Ito, maaring, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt, maaring hindi totoo, maaring totoo. Pero kaya nga tayo nananawagan dahil yung mga baril, yung mga baril ay pinlant na, kumbaga itinanim po ninyo, General Katapang, ayon sa tao ninyo. Yung mga kontrabando na ipinakita ninyo ay recycled daw yun, sir. Okay? Mga sir, mga ma'am. Recycled. Yun yung mga dating ginalugad ni Sir Bantag, ni General Bantag. So, nirecycle nyo po. Ang galing-galing. Okay? Mamaya, paano natin ma-cross-exam itong nag-message sa akin at yung tumawag sa akin, text at saka tawag. Iko-cross-exam natin kung meron bang katotohanan yung ikinuwento niya sa atin based sa interview ni Katapang, I think 14-15 hours ago sa SMNI News. Kasi tinranscribe ko ang bawat hibla ng laway ni General Katapang. Alright? So mga kaibigan, mga 31 million na umasa sa pagbangon muli and the rest of 110 or so Filipinos worldwide, you have to know. Okay? Yung mga cans of beer po, pinadeliver ni Angie Bautista. Okay? Na pinaayos niya sa mga inmates. Yung Angie Bautista, nabanggit yan ni General Bantag na may anomalya yan. Pero hindi ko muna itatouch yung issue kay Angie Bautista kasi hindi ko pa siya masyado na research. Mag-focus muna tayo sa tanim ng alak. Okay? Pinaayos po ng inmates. May isa pa na nagngangalang, okay? Ito, ano ba ibig sabihin nito? Sinulat ko to. Okay, ay, ito, buti nandito. May isa pa pong nagngangalang Maria Elena Garlitos. Okay, tandaan nyo to, baka may nakakilala sa inyo.
Maria Elena Garlitos na taga-Correctional Institute for Women in Mandaluyong. Alright? Siya po ang pumunta. Ito pa, you have to know. Ikalat nyo to mga vloggers, so mayroon na kayong content. Mga palangga ko. Come on, total, tamad-tamad nyo mag-research eh. O, sige na, bigyan ko kayo ng content. Alright? Okay, may isa po na nagngangalang Maria Elena, okay, na taga-Correctional Institute for Women. Tao siya ni Angie Bautista. Alright? Na pumunta sa Bilibid para magpagawa ng sulat sa mga inmate forced to write a letter para sabihin na ng negatibo laban kay General Bantag. Imagine nyo, ito, sabi ko sa kausap ko, unahan na natin ang media. Okay, pag lumabas ito, o baka baguhin nila yung script, mga kaibigan, ulitin ko po ulit mga palangga. So, ang kasabwat ni General Bantag, yung mga friendship daw niya, na si Angie Bautista at itong Maria Elena, alright, ay kinakausap sa kasalukuyang panahon ang mga inmates, kinakausap, forced sa pilitang pagsulat ng mga pangit upang aabuso di umano ni General Bantag nung siya ay nandiyan sa Bucor para sirain si General Bantag. Ulitin natin, base sa informant natin dito na tao mismo ni Katapang na naaawa daw siya, wala siyang magawa. Kailangan niyang sumunod dahil kung hindi, siya ang babalingan. Ang mga alak ay itinanim at inorder nila. Let's go to that order. Okay. Ang kasabwat dito si Katapang. Okay, sorry ha, hindi si Bantag. Si Bantag ay biktima dito based dito sa sulat. Okay, sorry, medyo nagmi-mix tayo but you know, you have to pay attention dahil ang lola mo emotional today. Ulitin ko, si Katapang, si Bautista at si Garlitos ay magkasabwat. Sabi mismo ng tao ni Katapang na pinupuwersa ang mga inmates na magsulat para sabihin na sila ay pinagmalupitan ni General Bantag. All right, mga palangga. Obvious naman kasi yung mga beer, alright? Yung mga beer, yung Red Horse ba, naalala ko tuloy si Dodong Manny kapag may nakita akong pulang kabayo, pisting yawa, ngarod. Anyway, mga palangga. Here's the thing. Iko-cross-exam natin ngayon si Katapang. Alright? Ayan. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na sa ngayon, may mga natitira pang mga kababayan nating igorot, mga taga-Cordillera na nagtatrabaho sa Bucor na sinisearch. Anong tawag doon? Sinisearch? No, hindi search ang tawag. Na ginigipit ni General Katapang kasi ito daw ay mga tao, dating tao ni Bucor Chief Bantag. So kung titignan ko yung pattern, yung style ng panggigipit sa mga workers, mga tao na naiwan doon sa Bucor na nagtatrabaho lang naman sila. It just so happened, syempre, na na-elect, na hire sila during General Bantag. So natural, yung iba sa kanila taga-Cordillera, di ba? So yung mga taga-Cordillera daw po ay ginigipit ngayon. At parang ano tawag dito? Ginigipit is the word nitong bagong chief na to na si Katapang. Ngayon mga palangga, tama ba ito? Ito po ay may pattern ng panggigipit, even yung mga kaibigan natin sa Malacanang. Ahas kaya ang author nito, mga ahas? Kasi it's the same thing with me, para hindi natin makakalimutan lahat ng associated kay Maharlika o yung mga taong even nag-resign o tinanggal, you know, dyan sa Malacanang, lahat ng association nila, lahat ng mga even acquaintance siguro ay pinapakancel. Alright? So hindi na muna tayo dadako doon. Pumunta tayo sa cross-exam. Okay? SMNI News ang ating source na in-interview siya nung si Katapang. Unang katanungan,
Dito natin masusukat ang kasinungalingan mo, General Katapang. Okay, ang tanong sa kanya, okay, this is the question, right? Ano po, sabi po, ano po ba ang, ito question. Ay, ito pala, saan ang tanong ni Admar? Hi, Admar. Sabi ni Admar, saan po ba nakaimbak itong mga kontrabando? Ito ang sagot ni Katapang. Tinanscribe ko para hindi tayo magkamali. Yun nga, sabi niya, noong umupo ako, sinabi ko sa mga commanders, kung pwede, pakiusapan naman natin. Okay? Pwede pakiusapan naman natin ang mga inmates. Okay? Ang tanong sa kanya, saan po nakaimbak ang mga kontrabando? Ang sagot, ang tanong saan? Pero ang sagot niya iba. Okay? Sagot ni Katapang to. Yun nga, nung umupo, sabi ko, yung mga commanders, baka pwede pakiusapan, nasiyahan ako. O dapat hindi rin ako masiyahan sa sobrang dami ng mga alak. But it's a good start. Sabi niya na mayroong coordination ang mga inmates. Alright? Tapos sabi niya, sabi ni Katapang, ito daw ay nagpapatunay na may mga epektos at paigtingin natin ang intelligence. Chuchong ganyan. So kailangan na naman ng budget nito. Anyway, here's the thing pating. Ang tanong, saan nakaimbak ang mga nahuli o i-deliver? Well, hindi niya masagot kasi nga naman, hindi naman talaga nakaimbak. Kasi based sa kanyang tao mismo, ay i-deliver po. Okay? Ngayon, nandito tayo sa husgado ni Maharlika, alright? Nasa korte tayo ni Maharlika. Kaya deal with me. Second question. Tanong ng isang host. I forgot his name. Voluntaryo po bang isinorender, General Kabantag? Katapang, sorry, pinaghalo ko na. Kabantag. Okay. Voluntary po bang isinorender, General Katapang? At kailan ito isinorender? Ito ang kanyang sagot. Sabi ni Katapang, may suspect na kami na nasasakyan medyo malaki, yung mini truck na close van nung ipinasok yung mga canned beer sa loob. So siguro, hindi naman sa inmates yan. Paano naman makalabas ang mga inmates? Maghahakot ng ganyan? Siguro may mga kakutsaba yan sa mga namumuno sa maximum unit. Mr. o Sir General Katapang, ang tanong, voluntaryo bang isinorender? Ang sagot mo, may suspect na kami na sasakyan medyo malaki. Di ba? Medyo malaki, close. Mini truck tapos close van. Di ba magkaiba yun? Ang truck at saka close van. Dito pa lang mga palangga, yung train of thoughts ni Katapang ay sinungaling na. Why? Pag tinanong ka, voluntaryo po bang isinorender? Kunyari ako ang lawyer. Siyempre, kung ikaw ay present doon sa pangyayari, alam mo exactly kung voluntaryo o hindi. Ang sagot ni Katapang, may suspect na kami, yung sasakyan medyo malaki, medyo maliit, truck na close van. Paano nagkapareho ang truck at saka van? Magkaiba yon. Correct me if I'm wrong. Diba mga palangga? Kasi, kung na-witness ng isang tao sa makatuwid, kung ikaw ay nadapa, pag tinanong mo yung anak mo, anak, saan ka nadapa? Kung ikaw ay nadapa, sasabihin ng anak mo, mama, nadapa po ako dun sa may kanal, sa may kanal sa katabi ng balon na malalim, di ba? Ang sarap pasok dun itong pinag-uusapan natin. But anyway, yun po dapat ang reaksyon. Kasi na-experiensya mo, nakita ng 10 mata mo, kung meron ka 10 mata, kung ikaw ay, ano ba yung animal na 10 ang mata? Pinya. Yung prutas pala, pinya. Okay, go. Sir, ang dali-dali ng sagot ng tanong sa'yo, voluntary po bang isinorender? Ang sagot mo mali. Meron na kayong suspect. Ang tinatanong po, kung paano isinorender, hindi po itinatanong sa inyo kung paano ipinasok ang mga epektos.
Kasi ang sagot mo dito, ayun, meron na kaming suspect dyan, malaki, may, yung mini truck, close van, ipinasok ang mga canbeer. Ang tanong kung paano isinurrender, hindi paano ipinasok. Kaya kung ako ang judge doon, guilty na kaagad kayo. Alright? Pangalawang katanungan, mga hitad. Kailangan buksan ang isipan ng ating mga kababayan ng inupo, baka hindi alam ng ating pinakamamahal na Pangulo, ito ay crony, ito ay tao ni Noynoy. Wala naman tayong problema kung ito ay dilawan, kung walang bahid. Pero dito pa lang, mga Ilonggo, hindi na nagsilinanto ang kanya mga sagot. Kumbaga yung mga sagot niya nagsusuntukan. Okay, inulit-ulit ang tanong. Paano po ito isinorender sa inyo? O, di ba? Yung unang tanong, voluntaryo bang isinorender? Dahil hindi na-satisfy yung host, yung mga anchors ng SMNI, inulit-ulit. Paano ito sinorender sa inyo? Ang sagot ni Katapang, ito, mawiwindang kayo. Yung sa palagay ko, mas malalim na investigasyon yan. Kung saan nailagay yan. Hindi pa naman ako pwede magtukoy ng mga tao, pero ongoing po. Siguro next week po kung kanino nanggaling ito ang mga red horse na ito. Ang tanong, paano ito sinurrender? 'Di ba? Kung ikaw ay nandoon, paano ano yung moment na yun, nung oras na yun, paano isinurrender? Sila ba ay naglalakad, gumagapang ba sila mula sa kanilang mga selda at bit itong mga alak na ito, itong mga kontrabando na ito? Paano? Pagapang, patalon, tumatumbling? Yun yung tanong, General Katapang. Huwag malulukuhin yung tao. My God! Napakatalino ng Pilipino para i-underestimate nyo ang aming intelligence, darling. Okay? Paano ito sinorender sa inyo? Ang sagot mo yung sa palagay ko, mas malalim na investigasyon. What the heck? Oh, sabi niya siguro next week po kung kanino nanggaling itong mga red horse na ito. Kung kanino nanggaling ang mga red horse na ito. Hindi mo ba matukoy kung sino ang inmate Juan de la Cruz, Petra, Pedro? Kung talagang naganap ang pag-surrender, kaso nga, based sa ang inyong tao na informant na tumawag sa akin at nag-text, ito ay tinanim. So definitely, hindi mo nga naman masasagot kasi kung walang nangyari. Sabi pa niya, kasi po, binibenta yan eh. Sabi ko nga, pag isang red horse na ganyan, malalasing ka na kasi nga, napakamahal eh. Malalasing ka sa presyo. Anong katsipan yan? Ang tanong sa'yo, sir, paano ito sinurrender? Hindi ka tinatanong kung malalasing ba ang iinom nito sa sa presyo. Ano ba ito? Alam mo niyo, nakakatawa kayo. Pero talagang, Alright. Pangalawang tanong. Ay, pangatlo na to.